Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Dagdag 1,2 milyong COVID vaccine ng Sinovac ang dumating ngayong umaga sa bansa. Karamihan po sa mga ito diniretso na sa mga lugar kung saan dumarami ang COVID cases. Ang 1,500,000 naman mapupunta sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry na unang shipment na nabili ng private sector sa pamamagitan ng tripartite deal kasama ang gobyerno at vaccine manufacturer. Ang mainit na balita hatid ni Ian Cruz. Sa ika-11 shipment ng Sinovac vaccine sa bansa, nasa 1.5 million doses ng CoronaVac vaccines ang dumating sa Pilipinas. Kasama rito ang 1,500,000 doses ng bakunang order ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. We are so happy that finally yung ating pinaghirapan na tripartite agreement, multilateral agreement with the private sector arrived. Ito yung first time, maybe we can consider this as first time in the world na nagkaroon tayo ng ganitong multilateral arrangement with the private sector. Sabi ng pinuno ng Filipino-Chinese community, sa iba't ibang chapter nila sa buong bansa, ipapamahagi ang mga bakuna nila. 500,000, 60% will be for NCR. The rest of 40% will be distributed to the provinces. Marami, Davao, Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo, Dagupan, Tuguegarao. So we have people in chapters in every area. It will take us at least 60 days for us to distribute all of these vaccines all over the country. The key here is not just to help the Filipino-Chinese community but also mga trabahador namin sa mga probinsya. Ang 1,000,000 doses ng gobyerno ilalaan naman sa mga lugar na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sabi ni IATF Chairman at Health Secretary Francisco Duque III, mga 4 hanggang 5 araw pa bago maipadala ang Certificate of Analysis o COA ng dumating na mga bakuna. Maaari itong i-distribute sa mga rehiyon pero may tuturok lamang pag dumating na ang COA ang patunay na ang dumating na bakuna ginawa ayon sa itinakda ng emergency use authorization nito. We send them already to the regions and then there will be an undertaking by the regions that the only time they will start delivering to the provinces is when the certificate of analysis arrives. Ian Cruz, GMA News. Rekomendasyon po kahapon ng isang opisyal ng DOH na pupwede ng hindi mag-face shield sa labas o outdoor areas. Paliwanag po ni Health Undersecretary Leopoldo Vega, mababa kasi ang risk ng COVID transmission sa labas kaya pupwedeng wala ng face shield kapag naglalakad o kaya nagtatrabaho sa outdoor areas para iwas abala. Pero dapat pa rin anyang magsuot nito kapag nasa indoor, gaya po ng malls at sa malapitang usap o face-to-face interaction. Ayon po sa World Health Organization, panangga laban sa respiratory droplets ang face shields na kalimitang ginagamit sa mga ospital. Sa ngayon, hinihintay pa ang final approval ng IATF at ni Pangulong Duterte tungkol sa hindi paggamit ng face shield sa outdoor areas. Sa mga libre lamang po dyan sa gabi, pagkatapos ng trabaho, meron pong bakuna nights o bakunahan sa gabi ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Balitang hatid ni Corinne Katibayan. Nagtatrabaho si Jasmine Magallanes bilang room attendant sa isang hotel sa Quezon City. Matagal na raw niyang gustong magpabakuna pero ayaw lumiban sa trabaho. Kaya nagpapasalamat siyang may bakunahan tuwing gabi sa Quezon City. At least po, siya sa oras namin, okay siya sa oras namin, hindi siya nakakaistorbo sa trabaho po. Ang barista namang si Kim Santos, diretso sa City Hall matapos ang kanyang shift. Good naman siya kasi para magiging safe ka na pagtapos ng lahat. Excited ako pero kinakabahan, ganun. Kung ano yung epekto, kung ano yung magiging side effect ng pagtapos ng bakuna. 5 p.m. to 10 p.m. ang schedule ng bakuna night sa Quezon City. Yung sa Easy Consult po, online booking site po yan. Bagamat nagkakaroon po tayo ng problema dahil nagka-crash yung system, ayon naman po sa kanila ay i-upgrade nila yung system. Ang ultimatum ko po sa kanila, dapat by Friday ay upgrade din na po yung system nila kasi ang dami pong A4s na nagre-register. Sa isang pahayag, ginagawa naman daw ng Zwelig ang lahat ng upgrade at enhancement para maiayos ang naturang app. Sa Cebu City, ilang araw namang natigil ang bakunahan ng first dose sa ilang lugar dahil hindi pa rin daw sila nahahatiran ng COVID vaccines. Ayon sa DOH Central Visayas, may ipinadala naman na silang supply.
May dumating ding bakuna sa Zamboanga City, 31,500 na Pfizer vaccines. Pinag-aaralan kung paano dadalhin sa iba pang munisipyo at probinsya sa rehiyon ang darating pang Pfizer vaccines. Malaking tulong ang supply sa pagpapatuloy ng pagbabakuna nila sa A1 hanggang A3 categories. Sa monitoring ng Department of Health as of June 13, halos 7 million doses na ng COVID vaccines ang naiturok sa buong bansa. Nasa halos 2 million pa lang naman ang fully vaccinated. Kung ang kabuuang bakunang naiturok sa kada 100 tao sa buong populasyon ang pag-uusapan, Singapore ang nangunguna sa Southeast Asia. Pang-siyam sa 10 bansa ang Pilipinas. Walang bagong datos para sa Myanmar. Corinne Katibayan, GMA News. Dahil po sa pagdami ng COVID cases at puno ang ospital sa Bicol Region, pangamba po ng isang grupo ng mga doktor, baka raw matulad ang sitwasyon doon sa bansang India. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa videong ito na pinost ni Gisela Gemotosela nakuha sa isang ospital sa Zamboanga del Norte nitong June 9, makikitang may inilalabas na balot na labi ng isang tao. Naka-full PPE ang mga naglabas ng bangkay, ang iba rin mga naka-PPE con todo spray sa kabaong at sa bangkay. Namatay raw sa COVID-19 ang pasyente. Pinost niya ang video para mag-ingat ang lahat. Sa Bicol, puno na rin ang mga isolation at ICU beds ng mga ospital para sa mga COVID patients tulad sa Bicol Medical Center sa Naga, Bicol Regional Training Hospital sa Albay at Bicol Geriatric Center sa Camarines Sur. Sabi ni Dr. Eloisa Pornillos, presidente ng Bicol Chapter ng Philippine College of Physicians, maraming pasyente ang nasa waiting list. Marami ang nasa waiting list. Ang iba nga namamatay na lang na naghihintay. So, unlike in Manila na nakatent sila, dito sa amin, nasa bahay sila waiting to be admitted. Nangangamba sila na baka matulad sila sa India. If we will not curtail the rise in the COVID cases, it's not far that we will experience what India experienced. So, kailan tayo kikilos kung kailangan na nating maghukay? Sabi ni Pornillos na iipunan daw sila ng pasyente dahil bukod sa matagalang inilalagi ng mga ICU patients sa hospital, yun namang napagaling na nila ayaw namang magpa-discharge at magpalipat sa quarantine facility. Some of our patients would tell us, mas mamamatay kami not because of COVID infection, but because of the situation in the quarantine facility. One of my co-internists told me na yung patient niya is complaining because the patient asked their families to bring them water para maligo. Walang tubig doon sa ano? Walang tubig sa quarantine facility or sa isolation. Matagal rin daw ang resulta ng mga RT-PCR test. May mga patient kasi na na-admit na 5 days, 1 week nang na-admit, hindi pa rin nagagawa yung RT-PCR. Ala. More so, nakalabas na ang pasyente, wala pa rin result. Sumulat na sila sa National IATF para payagan na mag-home quarantine ang mga may kakayanan naman para rito. Tugon naman dito ni Yusek Vega kung nakasampung araw na sa ospital ang pasyente, pwede na raw itong mag-home quarantine. Joseph Morong, GMA News. Tulad po ng dati ng sinasabi ng mga eksperto, meron talagang COVID patients na nagkakaroon po ng severe na kaso. Gaya na lamang po ng isang batang 6 na taong gulang sa Dumaguete. Bukod po sa COVID, nagkaroon din siya ng multi-system inflammatory syndrome. Kung ano po yan at ang apela ng kanyang ama sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Samot-saring pamamantal at paltos o blisters sa muka, braso at dibdib na magari ng kanyang daluyan ng hangin kabilang ang dila na nagdulot ng hirap niya sa paghinga. Lahat ng ito, iniinda at pilit na nilalabanan ng 6 na taong gulang na si Isa ng Dumaguete City. Umabot pa sa puntong na magapati mga talukap niya at nagdikit ang mga pilikmata hanggang sa hindi na maimulat ang mga mata. When I saw Isa, I will never forget the frailty. A 6-year-old girl suffering, and she doesn't understand what is going on because her eyes are closed. She was crying, so can you imagine her eyes closed for how many days? Her skin is blistering and burning.
Multi-System Inflammatory Syndrome o MIS ang tawag sa kanyang kondisyon kung saan buong katawan ang nagpapakita ng sintomas ng inflammation laban sa virus. Sa sitwasyong ito sa SARS-CoV-2 na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Pinag-aaralan pa ng mga siyentipiko kung may direktang kinalaman o relasyon ang COVID sa MIS. Pero mas maraming naitatalang kaso ng MIS sa mga batang positibo sa COVID. COVID does not only affect the lungs, or it's not only the cough, colds, diarrhea, loss of sense of taste and smell. This is an eye-opening situation wherein Isa got infected with COVID and it wasn't a cough or a cold. It was a serious skin condition that affected everything, including her eyes. This is very, very serious, and this is not common, but COVID is real, and COVID does have signs and symptoms that are not only in the lungs or the airways. Kwento ng ama ni Isa na si Felix, sa larawan lang niya nakikita ang kanyang kaisa-isang anak dahil bawal ang dalaw sa COVID ward. Mahugno ko na imong kalibutan, makita ka sa gibati sa mong anak ay nga sa kabata pagkain ni mamaya kasi natin siya ginanang sakit. Maling di ba mag-aburido na imong ulo, wa ka kabarog sa imong buhaton. Napay problema nimo sa imong pamilya. Una-una kag sani dili mao. Batid daw niyang patuloy na lumalaban ng anak, pero hindi raw nila kakayaning malagpasan ang pagsubok ng walang kaagapay na tulong. Dano Tengkong ko, GMA News. Pinakunahan na rin ang mga Pinoy seamen na kabilang sa A4 category. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, Rafi, higit 1,000 seafarers ang nakatakdang bakunahan ngayong araw dito sa Palacio del Manila Vaccination Facility gamit ang Pfizer vaccine na nagmula sa COVAX facility. Priority mabakunahan ng mga seafarers at land-based OFWs na may maipapakitang kontrata at nakatakdang umalis ng bansa sa loob ng 4 na buwan. May tinatayang 400,000 na seafarers ang Pilipinas, batay na rin sa mga datos na ibinigay ng Department of Labor and Employment. At ang deployment daw ng mga ito ay hindi naman naapektuhan, liban na lang noong nakaraang taon nang mag-lockdown ang Luzon at nang nagkaroon ng vaccine requirement ang Saudi Arabia. Ayon kay IATF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, may 2.2 million doses ng Pfizer vaccine sa ngayon, na kasya sa 1.1 million na vaccinees. Nakareserba ang mga bakunang ito sa mga nasa priority list ng gobyerno gaya ng frontliners at ngayon mga pa-deploy na OFWs at seafarers, lalo na't may mga bansa raw ngayon kung saan requirement ang mga espesipikong brand ng bakuna. Kahit saang lugar ka man sa bansa basta may supply ang LGU, pwedeng ipakita ng isang OFW ang kanyang kontrata at huminging mabakunahan gamit nga ang Pfizer vaccine. Naging priority sa Pfizer vaccine ang mga seafarers matapos desisyonan nito ng Pangulo sa harap ng mga balita na requirement ng ibang bansa na magkaroon ng vaccination gamit ang mga bakuna mula US at UK. Pero hindi raw dapat mabahala ang mga naghihintay ng Pfizer vaccine dahil nasa huling bahagi na ng negosasyon ng gobyerno sa pagkuha naman ng 40 million doses ng Pfizer. Ikinatuwa naman ng mga samahan ng mga manning agency sa bansa na nagpapadala ng mga seafarers abroad sa prioridad na ibinigay sa kanilang industriya. Nilinaw ng chairman ng Joint Manning Group na si Roy Alampay na hindi sila namimili ng bakuna para sa mga seafarers at kahit anong bakuna nga dapat tatanggapin na daw nila. Yun nga lang, dapat isipin din daw ng gobyerno ang posibilidad at yung mga agam-agam na posibleng maipit ang mga seafarers kung matuloy ang pinangangambang pagmamatigas ng ibang Western countries na huwag papasukin sa kanilang mga bansa ang mga seafarers at mga OFW na bakunado ng Chinese-made o di kaya Russian-made vaccine at ang pagmamatigas din ng China na huwag din papasukin ng mga OFWs na bakunado ng bakunang gawa naman sa Amerika at ibang Western countries. At yan ang latest mula dito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Sa latest survey ng Philippine Heart Association, 5% po ng kabataan edad 12 hanggang 18, lalo na mga lalaki, ang may high blood o hypertension. At kaugnay po niyan ay makakapanayam natin si Philippine Heart Association President Dr. Orlando Bugarin. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Bugarin. Si Connie Season po ito. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng inyong tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po.
Nakakabahala na ang bata ho ng may mga sinasabing high blood o hypertension. Ano ho ang nagiging dahilan dito? Sa ating latest na survey na ginawa po ng ating Council on Hypertension ng Philippine Heart Association, lumalabas po na nasa 5% po ang prevalence na tinatawag natin ng high blood sa ating mga kabataan, edad 12 to 18 years old. No? Kami rin po ay nagulat, no? Hindi po namin inaasahan ng taas ng kanilang ng prevalence ng hypertension sa edad na to. Sa aming nakikita, no, ginawa po ito kasi sa time ng COVID din, no, January to April, na pwedeng naging factor din po na ang ating mga kabataan ay nasa mga tahanan, no, ang kanilang gawain ay na-limit, no, na-restrict din sila sa kanilang mga pagkilos. At ang maaaring nakikita rin natin ng lifestyle, no, pagbabago ng lifestyle, lalo na sa ating mga kabataan na nasa mga tahanan lamang, sa kanilang pagkain, sa kanilang mga inumin. No? At the same time, may mga nasasabi rin na or pwede rin nating ma-speculate, no, yung nagiging stress sa kanila ng kanilang pagiging restricted sa loob ng tahanan. Nawawala ang mga healthy lifestyle habits sa kanila. Yun po ang mga tinitingnan nating aspeto. Opo. At nasabi rin po sa naturang pag-aaral na mostly mga lalaki po ang nagkakaroon po ng hypertension. Ano ho ang connection nito sa gender? Common pa rin po sa parehong adult and pediatric population, no. Mataas pa rin po talaga ang prevalence ng high blood sa mga lalaki kumpara sa babae. Ito naman po ay consistent sa mga nagdaang panahon pa rin, no. Maaring dahil sa hormonal status pa rin ng ating population na ang mga babae ay less ang predisposition, no. Pero pag sila nagkakaroon ng high blood, syempre yung mortality mas mataas dahil nga napapabayaan o hindi nila naasikaso ang kanilang mga sarili, mas nabibigyan nila ng panahon o oras ang kanilang mahal sa buhay. But the data, no, yung datos po ay consistent for so many years na talaga pong ang mas common na nagkakaroon ng hypertension o mas tinatawag natin cardiovascular disease ay nasa mga population ng mga lalaki. I see. Yung sinasabi nating isa pa rin po na maaring dahilan ba nito ay napapasa rin o yung sa mga lahi po, ano? Yes. Sa mga kabataan, yan po ang isang aspeto na tinitingnan pa rin natin. Karaniwan po sa mga kabataan kasi secondary hypertension ang iniisip natin, no. But of course, yung genetic yung tinatawag nating genes, no, pwede rin po na namamana. Although ini-expect natin na dapat sa later age pa magmamanifest ang kanilang pagtaas ng presyon. Nakakabahala na sa murang edad or at the age of 12 to 18, parang sinasabi natin napabilis na lumalabas na nakikita na natin na may mga kabataan na tayong high blood. Ano po ang pwede niyong maipayo sa mga magulang para ho matugunan o maagapan yung paglala po ng sitwasyon ng kanila po mga anak? Ito po ay isang gawain na buong pamilya ang dapat na involved, no? Dapat nandiyan po ang suporta ng buong pamilya lalo na po ang ating mga magulang sa paghain ng pagkain, pag-encourage pa rin po sa kanilang mga anak sa mga tinatawag nating healthy lifestyle habit. Kung maaari pa rin nating ma-encourage na sila ay makapag-exercise, of course yung mga pagkain, kung ano po ang bawal at hindi, dapat nandun po ang disiplina. Pinapangunahan po yan ng pagpapakita ng magandang ehemplo, no, ng ating mga magulang sa hapagkainan, no, ang pag-encourage sa kanilang mga anak na kumain ng mga healthy food kung tawagin, at kung pwedeng wag natin silang bigyan ng mga or ipakita sa kanila or makita nila sa atin na tayo nag-i-enjoy sa mga pagkain na maaari magpataas ng ating blood pressure. Healthy lifestyle talaga, Doc, ang kailangan. Pero sa gobyerno po, on the part of DOH, ano ho ang ginagawa na ngayon para matugunan po itong problemang ito? Na sinasabi nga, silent killer kasi, hindi ba? Yes, Ma'am Connie, no? Silent killer sa akin nga, sinasabi ko para siyang bukbok kasi okay ka sa labas pero nasisira sa loob, no? Sa ating gobyerno, napakalaking bagay po ng kanilang ginagawa sa kanilang pagpo-promote o yung pagtuturo sa ating mga kababayan ng
nagpapahalaga sa tinatawag nating non-communicable diseases. Ibig sabihin, nagtuturo po sila para maiwasan po ito. Sa mga gamot, nagiging available na rin naman po sa mga health centers. No? Yun nga lang po, maaaring hindi pa po sapat or nagkukulang pa rin ang ating supply at hindi po sapat na 1 o 2 gamot lamang dahil sa taas na rin po ng mga blood pressures ng ating mga kababayan. Ang ating gobyerno sa tingin ko sa pamamagitan na rin po ng collaboration sa mga private organizations, sa mga organizations ng mga doktor, nagtutulong-tulong po para magturo na pangalagaan po ng ating mga kababayan ang kanilang presyon. No? Mahalaga po ang awareness with regards to hypertension. Kailangan maging conscious po tayo dito, maging disiplinado po tayo. Kailangan po mangunguna po tayo sa ating sarili na gusto po natin na maging healthy po o maayos ang blood pressure natin. Kasi kahit ano po ang gawin nating pagtuturo o ang pagpo-promote ng mga advocacies, kung ang ating mismong pasyente ang pumipili para sa kanyang sarili na talagang tahakin yung daan na tumaas ang kanyang presyon, wala po tayong magagawa. Kailangan po natin ng tulong-tulong. Ang ating mga doktor tulong-tulong na pagkilos, ang ating mga doktor, ang mga gobyerno, tinuturo kung paano po ito maiwasan sa kanilang clinic, sa kanilang mga advocacies. Pero sa bahagi naman ng ating mga pasyente, kailangan din po natin ang tulong. Malaking bahagi po ng paggaling o ang paggagamot ng hypertension ay nakasalalay sa mismong pasyente. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Salamat, Ma'am Connie. Yan po naman si Dr. Orlando Bugarin, ang Pangulo ng Philippine Heart Association. Paalala po, hindi pa aprobado ng Food and Drug Administration ang paggamit ng antiviral drug na Remdesivir kontra po sa COVID. Sa Quezon City, 2 magkasunod na operasyon ang isinagawa laban sa ilegal na pagbebenta ng nasabing gamot. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Isang spa sa Quezon City ang unang sinalakay ng NBI Special Task Force. Ma'am, inaresto namin kayo sa pagbebenta ng Remdesivir. Illegal po yan. Wala po certificate of registration yan. Yung hawak mo, mark money yan. Dito isinagawa ang entrapment operation para dakpin sina Irish Manaig at kasamang si Chris Bordon. Kapwa umano nabilhan ng undercover NBI agent ng gamot na may generic name na Remdesivir, isang uri ng antiviral drug na ginagamit ng ilan ngayon bilang pangontra sa COVID-19. Ano siya? Ba't ang dami niya ba rin? Hindi ka natin marinan? Sa labas ng spa, hinarang naman ng NBI sa kalsada ang SUV na gamit ng mga suspect matapos umanong magtangka ang driver na tumalis ng magkahulihan na. Tignan na natin. Tuko lang. Nang buksan ang sasakyan, kahong-kahumpang ebidensya ang narecover. Nakuhanan pa ng mga baril ang mga suspect. Bine-verify ngayon ng NBI kung may papeles ang mga ito. Ayon sa NBI, alinsunod sa advisory na inilabas ng Food and Drug Administration nitong April 2021, wala pang Certificate of Product Registration ng Remdesivir. Meron lang itong Compassionate Special Permit at tanging mga ospital at mga doktor ang pwedeng magbigay nito sa kanilang mga pasyente. Number 1, ipinagbabawal dahil hindi naman sila pharmacy, pinagbabawal na magbenta sila ng mga gamot. Pangalawa, under Food and Drug Act of 9711, ang makakapaggamit ng Remdesivir ay yung may compassionate special permit lamang. Dahil ang Remdesivir ay hindi rehistradong gamot sa Pilipinas. At ito ay hindi pwedeng ibenta sa merkado. Ayon naman sa mga suspect, mayroon pong permits po na kasama po. Ang ano ko yan, legal kasi actually tulong-tulungan lang to eh. Ano yung ibig sabihin? Hindi ko namin alam na pinagbabawal kasi may mga papers naman po. Nag-NBI kami ha. Nag-NBI kami ha. Na-arresto ka namin ha. Sa isang restaurant sa Quezon City pa rin, sunod namang inoperate ng NBI sina Philip Ballas at Bernard Bunye. Kapwa nagbebenta rin ng Remdesivir. This is the result of 2 separate operations, both in Quezon City, and the 4 subjects were already brought for inquest. As it is now, we only charge them for violation of the Food and Drugs and the Pharmacy Act on account of their not being authorized. Ayon sa NBI, overpriced pa kung ibenta ng mga suspect ang produkto na ito na galing daw ng Bangladesh.
Ito ay binebenta sa halagang 6,000 hanggang 12,000. Samantalang ang regulated price galing sa FDA, dapat ibenta ito ng 1,500 hanggang 8,000 lang. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Food and Drug at Philippine Pharmacy Act. Binibigyan po natin ng warning ang publiko na hindi gumamit o ng mga gamot na ito nang walang guidance o supervision ng mga doktor. Emil Sumangil, GMA News. Muntik magkasunog dahil sa mga kable ng kuryente sa isang barangay sa Quezon City. Dahil dito, pinutol muna ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Balita hatid ni James Agustin. Bigla na lang umusok at nagliyab ang mga kawad ng kuryente at communication cable sa bahaging ito ng Barangay Cruz na Ligas, Quezon City mag-alas 10 kagabi. Unti-unting gumapang ang apoy sa iba pang kawad. Pagresponde ng mga bumbero, binomba ng tubig ang mga nagliliyab na kawad. Pero muli na naman itong umusok at nagliyab. Napalabas sa mga residente sa kanilang mga bahay. Bigla na lang may pumutok dyan. Nagulit na lang kami, sabay naglabasan na kami. Ito ba unang beses na nangyari yan? Pangalawang beses na po. Kagahapon po. Tsaka ngayon. Pero mas malala po yung ngayon. Ayon sa mga taga-barangay, Martes ng gabi nang nagliyab rin ng ilang kawad sa lugar na naayos naman daw agad ang Meralco. Kinakatakutan kasi talaga namin dito is yung sunog. No? Kaya kami every time na nagkakaroon ng ganito, kasi this is not just the first time. Ang ginagawa namin, gising kami na lang until kinabukasan hanggang maayos yung poste at yung supply ng kuryente. Pansamantalang pinutol ang Meralco ang supply ng kuryente. Apektado nito ang ilang bahay sa Tiburcio Street, M. de la Cruz Street, Manansala Street at Plaza Santa Ines. Inaalam pa naging sanhi ng pagliyab ng mga kawad. James Agustin, GMA News. Kamusta na kaya ang mga infrastructure project ng gobyerno? May update po dyan ang Department of Transportation. Ang mainit na balita, hatid ni Jonathan Andal. Ito na ngayon ang itsura ng loob ng Common Station sa North Avenue sa Quezon City. Tapos na ang atrium na magdudugtong sa mga mall na katabi ng istasyon at lalakaran ng mga pasahero papunta sa tren. Sa Common Station na ito magtatagpo ang MRT3, LRT1, ginagawang MRT7 at ang kauna-unahang Metro Manila Subway. Ang idudugtong naman ditong Metro Manila Subway na tatagos mula Valenzuela hanggang Naiya sa 2027 pa ang full operations. Pero sisikapin daw ng DOTR na matapos ang unang 4 na kilometro nito bago magtapos ang termino ng Pangulong Duterte. Nagkaroon ho ng mga konting delay at aberya yan. Kung aantayin ko matapos lahat yan, baka mag-aantay tayo ng maraming taon. Pero kung sasabihin ko sa termino ng ating mahal na Pangulo Presidente Rodrigo Roa Duterte, magkakaroon tayo ng partial operability ng subway dito sa lugar ng Valenzuela, hindi ho ba mas maganda yan? Ang MRT7 target buksan sa publiko sa huling bahagi ng susunod na taon. Ang pangako nito, gawing 35 minutes na lang ang biyahe ng mga commuter mula Bulacan hanggang Quezon City. Ngayong buwan naman napatatakbuhin ang LRT2 East Extension na dadaan sa Pasig, Marikina at Antipolo, habang LRT1 Cavite Extension target daw paganahin sa 2023. Ang PNR Bicol naman magbubukas na raw ng 4 na istasyon sa susunod na taon. Uunahin muna ang mga istasyon sa San Pablo, Candelaria, Lucena at Pagbilao. Kailan mararamdaman ito? Ito ho, first and second quarter. Gusto ko ho first quarter ng 2022. Full operation ito. Again, panaginip ito ng mga taga Bicol ay 2025. Ang Bicol International Airport naman malapit nang matapos at target buksan sa mga pasahero bago matapos ang taong ito. Jonathan Andala, GMA News. Ngayong bawal ang pagdalaw sa mga kulungan dahil pandemic, sa palitan ng liham, idinadaan ng ilang preso ang kumustahan sa kanilang mga kaanak. Isa sa mga sulat na napulot ng isang netizen sa balitang hatid ni Chino Gaston. Sa labas ng Valenzuela City Jail, matapos dumalaw sa nakapiit na kaibigan, napulot ni Jersam Oro ang kapirasong papel na ito. Nakasulat ang hiling sa makakapulot na i-text at iparating ang pasasalamat ng isang bilanggo sa isang nagngangalang Joe na nagdala sa kanya ng masarap na longganisa.
Pinag-iingat din ang sumulat si Joe sa pagmamaneho at pinaalalahanang laging magsuot ng kapote ngayong tag-ulan. Tinext ni Jersam ang numero pero hanggang ngayon hindi pa raw ito nagre-reply. Ipinost ni Jersam sa social media ang sulat sa pagbabaka sakaling mabasa ito ng nais pasalamatan ng preso. Naawa ko doon sa sulat niya nang nabasa ko kasi na siguro iniintay niya yung bumalaw ulit sa kanya yung nagbadala nga po nun. Hindi po siguro siya makapagpasalamat kung nasa isip ko. Kaya sabi ko, i-text ko na lang din po. Para ako na lang din magkatid kung minsan gusto niya ipahatid na pasasalamat. Sa labas ng Valenzuela City Jail, tila kalakaran na ang pagbabato ng sulat ng mga preso sa kanilang mga naghihintay na kaanak. Kadalasang laman ng mga sulat ang kanilang mga hinihinging pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Base sa patakaran ng BJMP, bawal pa rin ang dalaw sa mga piitan pero pwede namang makausap ang mga bilanggo sa bintana ng jail building o kaya sa pamamagitan ng internet. Kailangan lang ischedule ito sa mga opisyal ng piitan. Pag nakasilip sila sa bintana, nakikita nila yung kamag-anak nila, yun. Sisinyas na lang ibabato, yun, dadamputin na ng kamag-anak. Pero sabi ng pamunuan ng BJMP na siyang may sakop sa Valenzuela City Jail, bawal ang ganitong gawain. Nananawagan sila sa mga kaanak ng mga bilanggo na idaan sa tamang proseso ang komunikasyon sa mga nakapiit na kaanak. Meron na kaming mga karanasan na kung saan pinadadaan sa sulat yung pamamaraan, pati na mga detalye kung paano tatakas, kung paano magpasok ng kontrabando. So, yun ang gusto natin maiwasan. Hindi naman daw pinipigilan ng mga preso na magpadala ng mga sulat sa mga kaanak, yun nga lang kailangan itong dumaan sa tamang security process. Ganon din sa mga sulat o gamit na pinadadala sa mga bilanggo mula labas. Chino Gaston, GMA News. Nagkilos protesta sa City Hall ang mga dating kolektor ng basura ng Quezon City. Hindi na kasi sila naipasok sa trabaho ng bagong garbage contractor ng lokal na pamahalaan. Panawagan nila ngayon, sana'y makakuha man lang sila ng separation pay sa dati nilang contractor na IPM Construction and Development Corporation. Inaasahan din nilang pakikinggan ni Mayor Joy Belmonte ang kanilang mga hinaing at matugunan ang nais nilang aksyon. Matapos ang protesta, dumiretso sila sa National Labor Relations Commission o NLRC para isangguni rin ang kanilang sinapit. Wala pang pahayag ang IPM Construction and Development Corporation kaugnay sa hiling ng mga garbage collector. Sa Burgos, Ilocos Norte, 2 ang patay matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang van at masunog. Apoy na ang naabutan ng mga emergency responder. Dead on the spot ang rider ng motorsiklo. Namatay naman ang kanyang angkas habang isinusugod sa ospital. Sa paunang investigasyon, nang agaw raw ng linya ang motorsiklo kaya sumalpok sa van. Naapula rin naman ng mga bumbero ang apoy. Balik po tayo sa mga balita rito sa bansa. May pakiusap ang Department of Energy sa mga nasa sektor ng kuryente. Sa gitna ng inaasahang manipis na supply hanggang unang bahagi ng Agosto. Ang mainit na balita hatid ni Bernadette Reyes. Mabigat para sa pamilya ni Faustina Francisco ang 1,000 pesos na buwanang bayarin sa kuryente, lalo't umaasa lang sila sa kita ng maliit na sari-sari store. Mataas ng araw ang bayarin, dagdag problema pa tuwing may brownout. Hindi rin matuloy-tuloy yung pagbintahan pag may brownout, mahirap. Kasi yung yellow, siyempre matutunan na po yung yellow. Nitong mga nagdaang linggo, sabay-sabay na nagkaroon ng aberya ang ilang power plant sa Luzon, dahilan para magkaroon ng rotational brownout sa ilang lugar. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, manipis na naman ang supply ng kuryente sa katapusan ng Hunyo at Hulyo at unang bahagi ng Agosto. Hindi rin masiguro ng Department of Energy na hindi na mauulit ang malawakang brownout sa Luzon kahit pa may reserbang humigit kumulang 2,000 megawatts ang mga planta ngayon. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Sherwin Gatchalian, maaari magkaroon ng power crisis kung walang inaasahang tiyak na supply. In the next 5 years, kung hindi natin babaguhin yung mga pangyayari ngayon, magkakaroon tayo ng power crisis by summer of next year. At tandaan natin, next year will be an election year. 1990s na magkaroon ng malawakang brownout sa bansa. Nasolusyonan ito sa pamamagitan ng Electric Power Industry Reform Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng mga bagong planta. Pero dahil naging deregulated ang power industry, naging limitado rin ang kapangyarihan ng DOE.
Nanawagan si DOE Secretary Alfonso Cusi sa mga industry players na tuparin ang tungkuling dagdagan ang kakayahang mag-supply ng kuryente para maiwasan na rin ang pagsipa ng presyo. Sa bahagi ng NGCP, maaari raw magdagdag ng ancillary services o karagdagang reserba ng kuryente. Yun nga lang, maaari daw sumipa ang singil sa kuryente. Hindi ko kami nagpa-question. Sinasabi lang namin na obligasyon namin bilang isang good corporate citizen na i-flag kayo yung policy po pag in-implement yan, ito po ang magiging rate impact sa konsumante. Pero nanindigan ng DOE na hindi raw maaaring sabihin ng NGCP na magmamahal ang presyo ng kuryente sa pagtupad ng tungkulin. Kung nais raw ng NGCP na tulungan ng mga consumer, pababain daw ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng pagpapababa ng transmission fee at tapusin ang mga transmission project sa takdang oras. Bernadette Reyes, GMA News. Graduation photos pero may pandemic. No problem po yan para sa ilang graduating students na nag-COVID-free do-it-yourself o DIY photo shoot. Ang kanilang new normal na para-paraan sa balitang hatid ni Von Aquino. Ang mga graduation pictures na ito mukhang kinunan sa studio. Pero DIY o do-it-yourself lang yan ng mga estudyante. Ang AB Communication Arts graduating student na si Nala Chinquanco na-achieve daw ang level up grad photos gamit ang digital camera, studio light na hiniram sa eskwelahan at computer editing. I set up the lights, my mom and dad set up the backdrop. Actually, black po yung backdrop. Tapos yung sister ko yung taga-pindot ng camera. Pero ako nag-set up ng lights at saka yung camera settings. Ang inspirasyon daw niya sa creative shots na may sticker sa mukha, ang may dugong Pinoy na singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. I just stick them on my face. Tapos yung ibang sticker sa labas, post-process na po yun. Lahat na natutunan ninyo about lighting, apply it. Be as creative as you can be since you can do anything that you want. Ang mga litratong ito naman ng senior high school graduate na si Bettina Morillo, kuha lang sa cellphone ng kanyang ate. Yung school ko ngayon, hindi po sila pumayag na magkaroon po kami ng grad pic because of the pandemic. Yung ate ko po, sabi niya, mag-DIY na lang kaya tayo. Gumamit daw sila ng ring light sa photo shoot at pagkatapos, inedit nila ang pictures sa isang mobile app. Ayon sa professional photographer na si June Ryan Aranyas, kung walang ring light, pwede namang flashlight ng cellphone o sinag lang ng araw. Malapit naman tayo sa pintuan o sa bintana, why not? Parang ito, bubuksan ko to, pwede na siyang ambient light. Yan. So, ito yung ilaw natin, tapos ito yung camera. So, pwede na siya. Tapos maglalagay lang tayo or tatapat, may wall lang tayo sa likod, tapos backdrop natin, pwede na tayo mag-picture. Ideal anya ang half body sa pagkuha ng grad pic. Kailangan magiging sharp yung image natin. Tapos pangalawa, yung proper composition. Hindi tabingi yung litrato, nasa gitna yung subject na kukuhanan natin. Tapos, pangatlo, yung exposure, like for example, sa mga camera naman natin, may mga exposure naman yun na dark, light. Pwede natin i-adjust siya. Kahit hindi professionally done, ang mahalaga ang mga alaalang kalakip ng bawat litrato. Parang nang hinayang naman po ako na wala akong kahit isang memory lang po na picture na graduate ako ng senior high school. Think outside the box. Kasi ngayong pandemic, very limited lang po yung mga sources natin. Very limited lang po yung kilos natin. Lumabas tayo sa comfort zone natin para malaman natin na there's more pa pala na kaya natin gawin. Von Aquino, GMA News. Ibinahagi ng libero ng Arellano University Lady Chief na si Faye Flores ang isa sa mga susi ng kanilang winning tradition sa NCAA. Bagay na natutunan daw nila mula sa kanilang mga coach. Balitang hatid ni Chino Trinidad. Abot kamay na dapat ng Arellano University Lady Chiefs ang three-peat nang bumalot ang pandemya sa buong NCR noong Marso ng nakaraang taon. Habang naghihintay na maipagpatuloy ang tradition of winning ng Lady Chiefs, ay nagbigay pugay ang defensive specialist na si Faye Flores sa kanilang mga coaches. Grabe po yung dedication nila sa amin sa team. Grabe po yung saga nila sa mga players. Grabe po yung sakripisyo nila. Kung may sinakripisyo po kaming mga players, grabe po yung sakripisyo nila. Minsan nga po, mas
inuuna na po nila kami kasi sa pamilya nila. Ang mga coach ng women's volleyball team ng Arellano University ang nakakita ng potensyal sa isang dating setter na na-convert para maging isa sa mga kilalang libero sa NCAA Women's Volleyball. Natutunan ko po kasi nung bago ako, sobrang takot po ako eh. Takot po ako sa bola, kinakabahan ako na baka magkamali ako, na baka pagalitan ako. Narealize ko po na dapat pala confident ako sa ginagawa ko, dapat naniniwala ako sa sarili ko. Dapat alam ko na kaya ko. Para kay Faye, may mahalagang itinuro ang mga coach nila na masasabing basihan ng winning tradition ng Lady Chiefs. Wala po kaming star player, wala po kami na pinakamagaling, wala po kaming ganun. Lahat po kami, iisa po yung mindset namin. Iisa po yung gusto namin gawin. Iisa rin po yung gusto namin makamit, which is yung mag-champion po. Pati po coaches namin, lahat po yan, lahat po kami connected po eh. Iisa po talaga yung mindset namin lahat. Hangad ni Faye na maging isang psychologist. Ngunit may isa siyang nais muna makita sa industriyang iba ang pagkakaintindi ng marami. Parang automatic yun sa kanila eh. Pag lumapit ka for help, parang ay may problema sa pag-iisip, parang gano'n. Parang gusto ko lang po na parang maalis na po yung gano'n. Parang ma-normalize na po na may mga tao po talaga na kailangan lang po ng help, na kailangan po ng kausap. Chino Trinidad, GMA News. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman nina Seth Cadayona at Mikey Quintos sa pagganap nila bilang Young Pepito at Elsa sa Pepito Manaloto ang unang kwento. Overwhelmed daw sila na sa kanila ipinagkatiwala ng GMA ang maituturing nilang iconic roles. Nagsabay-sabay yung takot, yung nervyos, yung kaba na sobrang saya. Hindi ko ma-explain pero very grateful. Yung cast, very powerful. And I'm so excited to learn from them about comedies. Para kina Seth at Mikey, big shoes to fill ang karakter nilang Pepito at Elsa dahil sina Michael V. at Manilyn Reynes ang gumanap dito. Malaking bagay rin daw para kay Seth na regular niyang kasama si Michael V. sa Bubble Gang, kaya alam na niya ang mga galaw nito. At si Mikey naman, nakasama na rin si Manilyn sa The Lost Recipe at Dear Uge. Hindi nila tayo binigyan ng pressure eh, no? Actually, parang nagbigay pa nga sila na huwag kayo mag-alala, gag-guide namin kayo. They're very supportive. Yes. The original cast. Lars Santiago, GMA News. Susunod, COVID vaccination sa gabi sa Quezon City. Alamin kung anong oras. O, diba? So, eto na nga, na-feature ako sa GMA Network. Lagot! Diba? Iyan ang reaksyon ng TikToker na si Sasa Girl nang maitampok siya sa isang GMA News online article matapos bumida sa latest episode ng Wish Ko Lang. Kwelang sabi ni Sasa Girl. Kabahan na kayo, Barbie Fortesa at Jack Roberto, dahil ako nang binabalita ng GMA. Lagot! Ginawa naman ito ng reaction video ni Barbie. Nang makita ni Sasa Girl ang reaction video, napa-OMG na lang siya at agad nag-issue ng kwelang apology video. Gusto ko kunin ang pagkakataon na ito para humingi ng tawad kay Barbie. Pasensya na po. Joke lang po yun, Char, I love you. Ikaw pa rin ang tunay na favorite ng GMA. Sa huli, nag-congratulate si Barbie kay Sasa para sa pagganap niya sa Wish Ko Lang. Episode na sakripisyo kasama ni Sasa si Ruru Madrid. Naka 2.3 million views na yan sa FB. Sinurpresa ni American singer Joe Jonas ang isang spin class sa Atlanta. Day off niya kasi kaya nag-isip siya ng pwede niyang gawin. At 3:45, there is a Jonas Brothers verse One Direction music class. Na-excite dito si Joe kaya nag-book siya ng klase at pumunta roon. Pagpasok niya, hindi siya agad nakilala ng mga nasa klase. Pero maya-maya, nang umindak siya sa gitna ng klase, tila may nakahalata na. Ni-hype ni Joe ang mga nasa klase at hindi na rin niya pinalagpas na subukan ang workout. Aubrey Carampel, GMA News.
Mga kapuso, kilalanin po natin ang isang binata sa Tarlac na kahanga-hanga ang kwento ng pagsusumikap. Madilim pa, lamanan ng kalsada ang 22 anyos sa si John Carl Marasigan o John John, sakay ng kanyang bisikleta. Mula sa bahay, nagbabike siya ng 5 kilometro pabayan para kumuha ng mga ilalakong pandesal. Nagbabahay-bahay at pinapasok ang mga eskinita para magbenta ng pagkain sa umaga. Halos 5 taon na niya itong ginagawa at ang bisikletang gamit, minana pa raw niya sa pumanaw na ama na sa paglalakuri ng pandesal noon kumikita. Matapos ang 3 oras na pagtitinda, 83 pesos ang kita niya. Pagka-uwi, ibinigay niya ito sa inang paralisado dahil na-stroke noong 2016. Bili po ng ulam, merienda, bigas, ganyan. Pagbayad po ng kuryente, tampak na po ng bayar sa kuryente. Ano masasabi po nyo? Kumita na si Jan Jan ngayon. Meron ka ng pambili ng ulam. Para may ekstrang kita, nangangalakal din si John John ng basura. Sa ngayon, education ang kurso niya. Kapag natapos siya rito, gusto niyang magpulis na hindi nakamit ng kanyang ama. Ano nga ba ang pangarap ni John John? Yung merong pagkain sa pang-araw-araw. Oo. Tapos nababayaran ko yung mga babayarin. Oo. Ayun, okay na po kami. Tapos yung makatapos po ng pag-aaral. Okay na po sa amin yung simple lang. Nasanay naman po kami ng simple mula pa ng pagkabata po natin. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.